Verse 18. At dahil naalis na ang takip sa ating isipan, nakita na natin ang kapangyarihan ng Panginoon. At ang kapangyarihan ito ay mula sa Panginoon. Na siyang banal na Espiritu ang siyang unti-unting bumabago sa atin hanggang tayo'y maging katulad. Nais pa natin maging katulad niya? Amen. Kaya dapat handa tayong sumunod sa kalooban. Tayo mula tayo tumayo, awitan natin siya na nagmumula sa ating mga puso.
Ngayon hapon ito, kami katagpuin mo. Bawat sandalo ito, Panginoon, ay yung makatagpo. Hiling-hiling namin, Panginoon, makasama ka namin. Ako din sa mga. Kailangan ko sa pagdayan ng puso ay
kabutihan mo, ako'y naririto upang magpuri sa iyo. O Diyos, sa kabanalan mo, nalulugod ako, buhay ay iaalay mo. O Diyos, sa kabutihan
May I go, Sister Rose, for our opening prayer? Tayo sa iyo mukot mo namin. Dakilang Ama namin na salamat po Panginoon sa pagbibigay sa bawat sama ng Panginoon. Salamat po Ama sa kalakasan na pinagkakalob mo sa bawat pamilya ng Panginoon. Salamat po Diyos sa regularly Panginoon na makilala ka namin Panginoon. Salamat po Ama sa bawat pamilya na ito Panginoon na ibinigay ang buhay para sa iyo Panginoon. At patuloy kang maitaasan ka na ito Panginoon, ang iyong sahero Panginoon. Ay patuloy mo kumigyan ng kalulungan at mula sa iyo Ama. At patuloy ka namin sasabayin Panginoon sa araw na ito Panginoon. At ikaw lamang po ang maitaas Panginoon. Patuloy mo kong bigyan ng katugunan Panginoon na bawat kahilingan ng bawat samba ito Panginoon. Sa pagkakalang namin o Diyos na ikaw ang tutuwa po ng Panginoon. Nabalik ko namin sa iyo pagpuli pa salamat sa pangalan ng Jesus. Amen. Okay, bago po tayo tuluyang upo, ngitian natin ang bawat sa kamayan habang inaawit tayo. Sabik sa presensya. Amen. Pagpalang paghawak ko talaga ito, no? Okay, so pagpalang araw po sa bawat isa. Hindi lang natin natin mga katabi. Yan. So, meron pa tayo nakitang bagong mukha. Ayan. Diba? Salamat na natin yung name ng bagong mukha na nakita natin. Alam niyo po ba yung name? Siyempre, maliban sa dulo, yung siyempre mga katabi niya, kilala siya eh. So, amen. So, welcome po sa Jesus the Way Family Church. At palamahan naman natin si Sister Carmelita. Kasama natin siya ngayon. Diba? Welcome po sa ating pamilya. Ito po ay church na kung saan bawat pamilya ay welcome. Sabi ko isa, welcome daw. So, ang bawat pamilya dito ay nilingkod sa Diyos na buhay at totoo. Amen po. So, welcome po. Praying po na hindi ito ang una at hindi ito po ang huli. Amen. Ito po yung pasimula ng paglilingkod. Ito yung isa sa mga iniyak ni Jeff no? Nakita ko yun yung mga wala pa siyang problem dati. Iniyak ni Jeff ko, mga bata-bata pa siya. Tanda ko na pala. So, kung tayo tanong ng edad, ha? So, yun, isa sa mga answered prayer yan ng ating kapatid, di ba? So, tunay nga yan na huwag ka muna tumingin sa iba, di ba? Huwag mo muna sa mga kaibigan mo, unahin mo muna yung pamilya mo, di ba? Yung unang maglilingkod na kasama. Amen po? So, ayan, overwhelmed lang. So, nadako na tayo sa church schedule. Every Sunday po, katulad po ngayong araw, meron tayong 2 services, 2 preaching din po yan. So, magkaiba. So, mas maganda ang pupuntahan natin, aatenan natin siya ng both service. Dahil, hindi lang siya, di ba, ang hiningi sa atin ng Lord na araw ay ilan? Ilan po ba? Isa. Di ba? Isang araw. Ilan po ba oras ang isang araw? Nakumpleto po siya ng 24 hours. Di ba? 25? Bago sa'yo? Pinado na kanina. So, 24 hours po. So, hindi naman pwede na isang araw tayo, buong araw dito tayo maglingkod, di ba? So, mag-ministry. So, isa-isang service natin na siguro mga 3 to 4 hours. Di ba? Pagka gusto pa natin mag-fellowship, mag-banding sa bawat isa, naging 5 to 6 hours. Di ba? Kulang pa po yun. So, may mga iba pang services tayo. Ito po yung sabihin ko. Sunday morning kanina,
corporate prayer natin 7:30, 8:30 ang start ang ating Sunday school. Last week, di ba, Sunday, mas nauna pa yung yung congregation, di ba? Kasi maulan din kasi nung time na yun. So, tama mo yun, Sunday school, kahit sino pa yung dapat manguna ka, di ba? Kasi, di ba sabi niya, hindi ka dapat tumingin sa ibang tao. Dapat nakafocus lang tayo kay Lord. Di ba? So, Sunday school po, 8:30, mag-start ang ating divine worship ng service. Sunday ay 9:30 ng umaga. Then, kanina po, bumalik na tayo dito ng alas 3. Sino po natin ng alas 3? Amen. Alas 3? 6 galang score. Pero nagpapasalamat ako dahil 3 o'clock siya nag-start kasi yung ETS natin. So, mas maaga siya. Kanina, 3 o'clock. So, napa-quiz pa si Pastor, di ba? Palapahan natin yung nag-10. Ayan, palapahan natin. Wala si Pastor. Ayan, siguro si Bibi. So, corporate prayer yan, dapat alas 3, tapos 3:30. Dapat talaga namin tayo alas 3 para alam natin kung simula na agad si Pastor. Then, kanina nag-start ang ating divine worship naman ng alas 4 ng hapon. Amen po? So, lagyan natin sa sa mga calendar natin, i-timer na natin kung sino yung nakakalimot, di ba? So, sobrang busy natin. Ang sarap matulog, ang sarap manood ng mga series, di ba? Mga guilty dyan. No? So, tunay nga na dapat unahin natin ang mga gawain ng Diyos. So, Wednesday night naman, meron tayo dito, magkita-kita muli tayo. Alas 6, corporate prayer, 6:30 naman ang equipping the leaders. Sa mga gusto ng mga karne, diba? Karneng salita ng Diyos, Word of God, ay 6:30 po yan, every Wednesday po yan. Sa mga gusto maglingkod, mag-ministry, ayan. Sa mga matatapang, ito yung gusto ko, yung matatapang mga disciple, 6:30 po yan ng gabi, Wednesday night. So, every Friday naman, sa JOWCI ay Pray Day. So, 7 o'clock, just join, log in sa ating virtual prayer gathering. Every Friday. Ang platform natin ay Google Meet. So, ang link nasa GC natin, group chat. So, makikita natin kung sino yung mga gusto mag-ask ng link. Ask natin yung ating mga ka-prayer partner, di ba? Dahil tayo po ay prayer warrior. So, nasaan na po kami? Nasa 4 weeks na. Ayan. 1 month na ba? 1 month. So, mayroon po kami ngayong October, ang aming tema ay The Power of Prayer. So, kung sino yung gustong makarinig, maka-discover, maka-learn pa ng lalo pa sa panalangin. Diba? Isa rin sa mga reminder po ito na ang Kristiyano po ay dapat manalangin. Prayerful dapat. Pabilis talaga pag-English yun. No? So, yun po Friday. Then Saturday, may sitting room rehearsal. Ang time, depende sa ating song leaders. Ngayon naman po, next week kasi meron tayong service. So, hindi siya Saturday. So, possible siya mamaya, sabi ni song leader natin sa Sunday. Mamaya, meron tayong practice, rehearsal. Then, yung akin, kailan mo yung akin? 23. Thursday. Thursday ba yun? Tuesday. Tuesday ata yun, nilagay ko. 22? 23. 23 meron siya eh. Oo nga. Pero ito yung Tuesday 21. So, 21 Martes. Si Ate Luisa na lang wala pang date. So, okay, this weekend, napaka-busy ng aming mga music team. Okay? So, sa mga gusto po maka-join ng music ministry, ay pwede tayo manood ng rehearsal, di ba? At syempre, mag-attend ng services. Then kasi yung niyan, parang qualification yan. Hindi mo kailangan ng resume, hindi mo kailangan ng mga documents. Ang kailangan dito presence. Kasi nga po, relasyon sa Diyos ang ating tinatanggap yung mga qualification. So, sinabi ko na kanina, next week po, ayan na, inaabangan ng bawat isa. Excited ng bawat isa dito dahil, kasi ako, syempre, October 25, ang ating part 2, celebration of the True Gospel.
of Christ. So, October 25, magkita-kita tayo ng alas 3 ng hapon. Alam ko mainit yun. Pero tingnan natin, diba? Tayo ay sa mga immortal na tao, diba? Naano ko yan, na-experience ko na yun dati. Umulan, umaraw, kung... Kasi ako sa hospital ako eh. So, umulan, umaraw kapag gusto mo talaga. Kapag kailangan talaga. No, walang, ano yan, parang sa soldier, never complain, diba? Obey naman, obey. So, umulan, umaraw, tuloy mo yan, part 2 ng ating celebration of the True Gospel. October 25, alas 3, October 26, 9 a.m. and 3 p.m. So, 2 services sa umaga at hapon ng Sunday. So, 3 services yan with different speakers. 5 po yan sila, Pastor Neil, Pastor Joby, Pastor Edwin, Brother Nestor, and Pastor Doms Prado. Diba? So, sulitin natin yung oras na yon na may mga bisita tayo at mag-invite pa ng invite. Diba? So, usahan natin, no? Kasi nga, marami na nagtakot, diba? Nasa mga lindol. Marami na nagtakot na sa mga kalimitan, diba? Pero tunay nga na ang Diyos pa rin ang akala kung kailan siya babalik. So, tayo, kayod tayo ng kayod. Huwag lang puro sa mundo ng kayod, no? So, dahil tunay nga na lahat po ay galing sa Kanya at sa Kanya lamang. So, ngayon po ay araw ng pasalamat. Dahil ng sinabi, no? Araw ng pasalamat. Kanina, 2 lalaki. Kanina, 2 lalaki. Ngayon naman, siguro naman yung pagdera ng kababaihan. Diba? So, tatawag ka ng 2. Ayan, sino ba? Sige, palawakan po natin ang Diyos habang marami. Magandang hapon po sa ating lahat. Ano po sa lahat, nagpapasalamat po ako sa Diyos kasi sa maraming blessings po na natanggap ko ngayong week, hindi lang po ngayong week, pati last week. Nagpapasalamat po ako kasi kahapon po, nagkaroon po kami ng competition sa Marikina and then 3 branch po yung naglaban-laban sa amin. Nagpapasalamat po ako kasi nanalo naman po kami. 3 times inalo po. Tapos kahit pagod po, worth it naman po yung 1 month na halos araw-araw ng practice. And then parang kahapon po yata, umaga, mga madaling araw, nag-aasikaso na po ako para makaalis. Tapos oras na rin po nakauwi. Tapos yun po, nagpapasalamat po ako kasi patuloy pa rin po yung biyaya ng Diyos na binibigay niyo po. Pati po sa mga, pati po sa kalusugan at yun lang. Congratulations, diba? Mag-increase tayo sa ministry. Diba? Hindi yan lang talaga dahil sumunod ko na yan, experience ko na yan. Sabay-sabay yung school, yung bahay, at yung church. So, yeah. Okay, so next, sino po? Wala ka na talaga mo. Ayan, palapakan mo natin ang Diyos sa mga oras siya. Dami sa puso na ligaw. Sabi mo, kasi po yung cravings ko po, ayan po, pinagod po kung magluto maghapon kahapon. Tapos, thank you po kasi sobrang pagod po pero worth it naman. Thank you po sa lahat ng blessings, gano'n po. Yan lang po. Thank you. Amen. Kasi na ako natilan ng mga kababaihan. Diba? So, palapakan natin ng Diyos. So, patuloy kasalanan. So, maganda, no? Maganda ng ating mga anak. Kaya ako rin. Nagigigil ako. So, okay. So, lalo na, ganyan talaga kapag may ministry ka sa church, lalo kang gumaganda. Lalo kang gumagwapo. Ay, so, narinig ko yan, sa labas, paglabas, ang crush ko yung si ganito, crush ko yung si ganyan, no? Ang gusto ko yung sa labas. No? Basta ayusin, no? Okay. Pero dapat talaga, okay, so, luta ko na tayo sa pagbibigay.
Kamusta? Yes. Kaya nga. So, nagkakaroon tayo sa magbigay. Sige, basa tayo ng Malakias 3:10 or 2 Corinthians 9:7. Ano sabi niyo ba? So, meron din sa side nating Mika, meron po tayo sa offering na envelope. May naka-indicate dyan na slip. Lagyan lang natin kung ano yung ikakaloob natin. Tithes. Yung tithes po ay 10% of our income. Ayan. So, sabi dyan, dalhin ninyo ng buong-buo ang inyong mga ikasampung bahagi sa tahanan ng Diyos upang matulungan ang pangailangan sa aking tahanan. Ano daw po yung dadalhin? 10 bahagi. Then, saan daw ito dadalhin? Bahay, tahanan ng Diyos. Subukin nyo upang matugunan ang pangangailangan ng church. So, ang church po, lalo sa Manila, sa Quezon City, ay marami ang expenses, marami ang lahat dito, bawat galaw nyo ay may kapalit na pera, kapalit na salapi, diba? Nakaikot na rin ako sa mga province, sabi sa kanila, pwede magpalit ng mga prutas magpalit ng gulay, pengen naman ako ng buko dyan, pengen naman ako ng ganito. Yung mga manok nila, dito sa atin, binibili natin, sa kanila, kinukuha lang nila, at doon sa side na lang nila, no? May mga itim doon, mga kulay na kung anong gusto mo manok. So, pagka sa province yun. Pero kasi dito, Manila to, so more on sa lamig talaga. More on, sabi nga nila may yaman o taga Manila. Totoo ba yun? Amen. So, sabi dito, subukin ninyo ako sa bagay na ito. Susubukin daw. No? Kailangan daw, meron daw, trial, ano ba daw? I-try, subukin. Diba? Ibig sabihin may paghamon na bagay na ito. Subukin nyo ako sa bagay na ito kung hindi ko bubuksan ang bintana ng langit at ibuhos sa inyo ang masaganang pagpapala. Amen? So, naalala niyo po ba kung kailan niyo po nalaman ang susi ng pagpapala? Anong edad? Naalala niyo po ba? Amen. Saan kaya? Sa church ba? Diyan sa outreach ministry ba? Narinig nyo lang? Sa TV? Sa kung saan man? Way of communication? Isa yun sa mga mga palatandaan na ikaw ay isa sa mga pinili ng Diyos dahil hindi ka bibigyan ng halimbawa, hindi ka bibigyan ng sahod kung hindi ka empleyado ng inyong kumpanya. Diba? Bibigyan ka ng sahod kung ikaw ay empleyado. So, nung time na narinig mo ang salita na ito na pagbibigay ng ikapo, ay isa na yun sa mga way of key ng blessing. Sino dito po ang gusto ng pagpalain ng Diyos? Manilang financial, sa wealth, sa health, sa lahat, sa grades, diba? Kung estudyante ka, ikaw ay nagtrabaho sa promotion, diba? Maraming way ng blessing. Pero huwag natin itutuon lang talaga sa pera lang. No? So, isa sa mga narinig ko nga na prayer ng isang mga Kristyano din na kaibigan ko. Sabi niya, alam mo, ito ang lagi ko pinag-pray nga this year. Dapat, diba, meron tayong vision board. Kailangan, yung vision na to ay kailangan makuha mo siya this year. O kaya, meron kang timeline na makukuha mo yung gusto mo. Diba? Pero, once na you are a Christian, kailangan po ay meron paggabay ng Diyos. So, sabi niya sa akin, isa sa mga vision ko ngayon, ay next year, nagdagan niya yung tithes na ibibigay ko sa church. Alam mo ba, lahat ng mga, yung mga, misinterpret lang siya. Pero alam niyo po, kasi nakakaintindihan lang, syempre kung Christian ako, nakakaintindihan tayo. Bakit naman kung Chinese ka, Filipino ako, di tayo nakakaintindihan ka ng lingwahe, di ba? Pero alam mo, isa ko sa mga, yung na binigyan niya naging komportable siya kasi kilala niya ako, kilala ko siya about sa tithing, di ba? So, tunay nga na kapag ikaw ay meron kang vision para sa ministeryo, may vision ka para sa mga church activities, ang
hirap lang kasi gumalaw kapag wala kang financial, di ba? Pero alam niyo, laging nung isusumbong lang, lagi niyo siyang i-ask kay God yung kailangan, di ba? So, sa 2 Corinthians 9:7, atin ka. Ayan, sabi niya, ibuhos sa inyo ang kasaganang pagpapala. Nasa sa atin na po yung susi. Sabi sa 2 Corinthians 9:7, ang bawat isa ay dapat magbigay ayon sa kanyang pasya, maluwag sa loob, at hindi napipilitan lamang, sapagkat iniibig ng Diyos ang nagbibigay ng may kagalakan. Ano, sino na po yung iniibig ng Diyos? Nagbibigay ng masaya. Amen po. Kaya kapag nag-commit ka, once you commit, kailangan i-ask mo rin yung help, di ba, kay Lord. Kasi alam ko may trials talaga dyan. Maraming may pagsubok talaga dyan. Kaya nga di ba sabi, subukin mo. May paghahamon talaga yung nangyayari. Marami talaga dyan kaaway. Maraming way talaga na hindi mo talaga siya magagawa. Pero lagi mong sabi nga, buti nga nasabi mo last time, di ba, nung preaching, nagkaroon ng something lang na discussion na yun. Pero nagiging malaya tayo kapag ang Lord ang nagbibigay ng halimbawa, naging burden sa atin, pinapalaya na tayo kapag nahirapan ka na. Pero once na alam mo pa rin yung susi, di ba? Kasi paano lalawak yung gawain niya. Kung ikaw isa sa mga tumitigil, ano tawag doon? Nag-bird, ano tawag doon? Nabubol, yung para tumitigil, bago mo ibigay or hindi mo ibigay, diba? Hindrance yun. Thank you po. So, be responsible, be supporter. Ayan. So, sa mga gawain ng Diyos. Amen po. Sa mga matapa, sa mga handa na magbigay, tayo po tumayo at tayo po yung umawit ng kanila at magbigay. Tayo po yung mga karikula. So, hanap na tayo ng ating mga pagsabi na mga tingin mo, hindi mo, ano yan, hindi ka istorbo kayo. So, huwag ka muna tumagay sa ka-close mo. Yeah, this time, huwag ka muna tumagay sa ka-close mo. Kailangan hindi mo close yung katabi mo. Ha? Huwag naman close. Hindi lang close. Ayan. So, para hindi ka ma-istorbo sa